Welcome back to Lalisa Tarot. Welcome back to my channel. This is again Lynn, your tarot reader. And ang topic ng video natin, bakit ka naiisip na ikaw si the one? Iyan. So we have three groups. Group number 1, group number 2, and group number 3. You have to use your intuition sa reading natin. Kasi always naman, like ko sinasabi sa mga readings na ginagawa ko sa channel ko, ikaw pa rin ang nakakaalam. Thank you everyone for watching our video. Maraming salamat po sa mga palaging nanonood ng mga videos na in-upload ko sa YouTube channel ko. And thank you so much sa mga new subscribers na nag-subscribe sa channel ko. Thank you din sa nag-follow ng Facebook page ko. Super na-appreciate ko yung mga comment nyo sa lahat ng social media accounts ko. Hopefully, mag-grow din yung Facebook page ko. Kung gusto mo ako i-follow sa Facebook, hanapin mo lang ako doon, Lalisa Tarot. And if gusto mo ng private reading from me, message mo lang ako sa Facebook page ko, Lalisa Tarot. Or email mo ako sa email ko, lalisataro@gmail.com. Yan. And thank you everyone sa lahat ng mga nag-request ng private readings from me. Super na-appreciate ko kayo. And thank you sa mga feedback na binigay nyo sa akin. Hopefully, ma-post ko sa Facebook yung mga feedback nyo sa akin para ma-share din sa ibang mga subscribers. Diba? Parang review lang yon. Siguro marami sa inyo mag-exam. Kung mag-exam ka, good luck ha. Galingan mo. Mag-aaral ka. Kulit ko. Si the one. Kaya natin to. So ngayon, isipin mo na yung person na pinunta mo sa reading. Ikaw pa rin kasi nakakilala. Sino ba tong person tinatanong mo sa akin? I-visualize mo na mukha niya. Hanggang di siya makatulog. Mapangiti ko lang kayo. Yan. So mag-start tayo sa group number 1. Always naman, meron ka naman choice na mag-skip ng introduction and magdiretso sa reading. Siyempre, mahalaga yung oras mo eh. Yung time natin mahalaga. So, may respect ako doon. So, pwede kang pumunta sa reading right away. Pwede naman. Pero kung nandito ka sa introduction, gusto ko lang sabihin na may tila ako naman ako. Sorry sa background noise ha. Ang daling araw ko itong ginagawa itong video eh. So, kung nandito ka sa introduction, hopefully, makuha mo yung messages na para sa'yo sa reading na to. Super na-appreciate ko lahat kayo. Medyo naging busy lang tayo ng mga ilang days. That's all good. I'm back. Diba? Ganun talaga eh. May mga times na kailangan natin mag-attend sa mga ibang bagay. Pero hopefully, maka-follow ko ng schedule. Magawa ng paraan para maka-upload ako ng maraming videos. Napabasok kasi sa comment niyo eh. Ma'am Lalisa, mag-post ka na sa YouTube, namimiss ka na namin. Hindi mo na ako umalis, dito lang ako. Mapangiti ko lang kayo. Parting kago na tayo. We can start the reading. Pwede mo panoorin lahat. All good. Diba? Person 1, person 2, person 3. Ang dami palang person. Pero alam ko may special person kasi isip mo. Tingnan natin. Mag-add lang ako isang card and gawin natin reading. You deserve love. You are lovable. O reminder ko to. Sa lahat ng mga readings na ginagawa ko, lagi ko yung nare-remind na. You are love. Nasa iyo na yung love na hinahanap mo. And since nasa iyo na yon, accept mo nasa iyo na yon, magiging maganda mundo mo. Bigay ko lang. Mapapansin mo yan sa mundo mo. Hindi man agad-agad, may delay lang ng konti. Pero all good. Kaya claim mo, you are love. Dapat ma-feel mo yan sa pinakailalim. So, ikaw pa rin makakaalam nito. Pero yung kasi ang essence natin eh. We are love.
Mas gusto lang natin ma-experience yung love galing din sa ibang tao. Pero sa loob, meron na tayo ng love na hinahanap natin. We are complete. We are perfect. Kung ano mang nangyari sa buhay natin ngayon, perfect na yon. Kung may partner ka, wala. Kung ano man status mo, single, in a relationship, separated, hindi na mahalaga. You are loved. Kahit ano pa yung status na meron ka, you are still loved. At kung ano man nangyari sa love life mo, mag-trust ka na lahat yon dadaling ka sa pangarap mo. Sa love na deserve mo. Bigay ko lang. So, tingnan na natin ang reading na to. Start tayo sa'yo, group number 1. Sana makuha may messages na para sa'yo sa reading natin. I'll start with you, group 1. Thank you everyone for watching our video and sana makuha may messages na para sa'yo. I'll see you on your reading. I hope all of you have a blessed day. Namaste! So, back tayo sa topic. Ang topic natin, bakit niya iniisip na ikaw si the one? Tingnan natin yung pinili mo. Okay, pakita ko lang yung pinili mo. So, napili mo dito, second house. Mercury. In Aquarius. So, second house, Mercury, Aquarius. So, na masasabi ko sa Mercury, Aquarius, sa second house? Very unique ang paraan mo ng pag-iisip tungkol sa pera, possession, and ang self-worth. Highly analytical and objective. Binabasa ko lang to. Pwede lang kita. As astrology to So, isa kang tao na mahalaga sa'yo ang financial. Knight of Pentacles nga nakuha natin sa reading mo Very unique. Very unique. Aquarius, Mercury. Very unique. Pwede mo panoorin group 2. So, matalino kang person. Mabilis ka makagawa ng solusyon. Forward. Future-oriented. Ibig sabihin, pag may problema tayo dito, meron ka na naiisip na solusyon. Matalino, possible. Ang Mercury kasi, na nasa second house, ang umaangat na quality niya, matalino at ambitious. So, more ito sa talino. Presence of mind. Yan. So, pwede mo pag-aralan. Possible meron ka nitong energy na to. Sinasabi nila, pag ito daw kombinasyon na to, maging maswerte ka sa mapapangasawa and magiging mabungang pagsasama nyo and magiging mayaman kayo. Ngayon, bakit niya naisip na ikaw si the one? Possible nakikita niya ang potential sa'yo. Knight of Pentacles kasi nandito sa reading Si Knight of Pentacles, the eligible bachelor. So, kung pipili siya na mapapangasawa, medyo pinag-isipan niya mabuti. Pipiliin niya yung nakikita niya na pwede niya makasama long term. So, possible, nakikita ka ng person ng qualities, mga pag-uugali na nagpapakita na magiging ka magandang kasama sa buhay ng pangmatagalan. Wala tayong judgment dito. Titingnan natin dito ang point of view ng person tinatanong mo. Bakit naisip niya ikaw si the one? Possible nakikita ka niya as isang tao na very committed, very loyal. Maganda ka makasama sa future kasi magaling ka mag-solve ng mga problema. Maparaan, matalino. Kaya mo ipahayag ang nararamdaman mo. May likas kang swerte. So, posibilidad, kung mag-aasawa ka, pwede mo i-claim to. Medyo certain ka sa mapapangasawa. May posibilidad, mataas. Pag-aralan mabuti. Medyo unique ang energy.
natutuwa siya sa'yo sa pagiging unique mong person. Lahat naman tayo unique eh. Pero may nakikita siya sa yung something na unique. Magaling kang magawa ng mga invention. Possible maparaan ka eh. May mga taong ganon, alam mo yon. Alam mo, parang mga scientist na nga dating eh, mga invention. May mga taong ganon. Alam mo yun, mga creative, ang galing mag-isip, maparaan, taas ang possibility. Lagay natin to doon. I-share ko lang, yung sa akin kasi, first house ko, the sun. Pero kasama yung Mercury, magkasama sila. So, the sun, para siyang yung hari. Mercury, para siyang prinsipe. Mercury messenger. Okay ba, no? Tapos second house ko, the moon. So, naalala ko. So, parang messenger. Kasi siguro ako tarot reader. Messenger. Sabihin ko lang, ito si Page of Swords, Mercury din to, Aquarius. Puntila kita. So, naalala ko ha, sa akin, magkasama the Sun and Mercury sa isang house, first house. Para yung king and prince. Para yung hari and yung prinsipe nagsama sa isang house. Grabe kombinasyon, no? Kakaiba. Parang ganun dating. Second house ko, the moon. Angel guys and spirit guys, tulungan mo ako i-channel a message for group number 1. Bakit ba iniisip ni person siya si the one? Anong dahilan? King of Wands. Si King of Wands ang nasa reading. The Hanged One. Si the one ka talaga sa person na to. Nandito mismo yung salita, oh. Hanged One. Di ka napakakawala nito. Hindi ko alam kung good news pa yun. Pagitila kita. The moon, second house. The moon. Sa akin yun. Yung second house ko, the moon. Grabe. Magad pa nga ako. Magad lang ako ah. Ten of Cups. Happiness. Fulfillment. Magad pa tayo isang card. Two of Swords. Naku, di ka pa kakawalan nito. Judgment. Judgment. Wake up call. Ba't naisip niya ikaw si the one? Pero ikaw lang kayang gumising sa kanya. Malalim yung salitang yon. Pwede yung pumunta ko saan-saan. Like, nagigising siya sa boses mo. Pwede mo pag-aralan. Ano meaning nun? Hindi pala pantay. So, ito mga cards na nakuha natin. So, nakikita ko dito. Napapansin ko lang. Ito number 2 nandito. Isa lang ang court card dito. King of Wands. King of Wands. Parang sound pa siyang 1, no? Love niya yung ikaw, as in ikaw, buong buo. Love niya yung dark side mo, love niya yung good side mo. Nagugustuhan ka niya. Kahit saang side niya tingnan, pwedeng na-attract sa'yo yung person. Nagugustuhan ka talaga ng person. Kung nagkakaroon siya ng mga problema, hindi niya makuha sa ibang tao yung impormasyon na hinahanap niya. Pero pagkausap ka niya, parang nasasagot mo yung mga tanong sa isip niya. Naisip niya, ikaw yung tao na makakapagbigay sa kanya ng mga, alam mo yon, payo, makakatulong sa kanya. Hindi ka takot sabihin sa tao na to, yung mga dapat niyang baguhin, ayusin sa buhay niya. Kaya naisip niya ikaw si the one eh. Parang kaya mo siyang kausapin, honest conversation, kaya mo talaga maging transparent. Ang judgment card sa tarot, pagdating sa relasyon, ang meaning kasi nito, honesty, transparency, honest communication.
Magandang sangkap yan sa relasyon eh. Huwag ka matakot magsabi ng nafe-feel mo, nararamdaman mo. Maging honest ka sa nararamdaman mo. Maging transparent ka. Parang yan ang meaning ng judgment. Huwag kang matakot magsabi ng opinion kasi hindi ka naman i-judge. Possible itong dahilan kung ba't nagugustuhan ka ng person. Naisip niya ikaw si the one kasi may lakas ka ng loob na sabihin sa kanya yung mga bagay na dapat niyang malaman. Kumbaga sa salita natin, parang hindi ka natatakot na magsabi sa kanya ng nararamdaman mo. May posibilidad din na kaya mo siyang not necessarily pagalitan, pero kaya mo siyang gisingin, kaya mo siyang, yung iba sa inyo, natulungan mo siya magbago. Bigay ko lang. Parang tinanggap mo siya nung panahon na wala pa siyang may pagmalaki sa sarili niya hanggang naging matagumpay siya. Accept mo siya nung nagsistruggle pa siya. Tinanggap mo siyang buong buo. Parang dito parang love mong person talaga, malalim. Dito sa reading mo, group 1. Ba't naisip niya ikaw si the one? Parang ikaw lang tumanggap sa kanya. Sorry, pinost ko saglit ang video. Parang na-overwhelm ako sa emotion dito sa reading mo. Group number 1. Nabigay ko lang. Ang lalim kasi ng pinangagalingan ng energy ng person. Ang King of Wands kasi parang leader. Para din yung father figure. Marami siya naging partner mo is naging entrepreneur or nagbe-business. Marami lang. So, bakit napili ka niya? Ba't naisip niya ikaw si the one? Kasi parang ikaw yung tao na nakikita niya, susuporta sa kanya. Kahit anong mangyari. Hindi siya iiwan kahit bumabaliktad na yung mundo. Sabihin natin ganun. Parang kahit bumabaliktad na, ang dami ng sacrifices, dami na nangyari problema. Pinili mo pa rin na manatili sa tabi niya. Kahit nandun na lahat ng takot, yung takot ang taas na, parang hindi ka umaalis sa tabi niya. Nakasuporta ka sa kanya kahit parang nag-iisa lang ikaw nagsusupport sa kanya. Parang nakikita ka niya as someone na handa ka mag-sacrifice para sa kanya. Gawin lahat ng kaya mo. Parang feeling ng person, ikaw lang ang totoong nag-accept sa kanya. Parang sa malalim, nakikita ka niya as someone na malalim magmahal. And very thankful siya sa'yo. Yung love mo, parang hindi na uubos. Parang hindi nawawala. Parang ito yung pinili mo talagang manatili sa tabi niya. So, tried and tested ka ng person. Meaning, napatunayan niya na kahit anong mangyari, hindi ka alis sa tabi niya. Marami nagpunta dito, matagal mo naging karelasyon ng person na to. Ba't naisip niya ikaw si the one? Ikaw na talaga yung person na yon. Kasi, nando ka simula umpisa. Nanatili ka sa tabi niya simula nung umpisa. At kung ano man siya ngayon, sino man siya ngayon, inaalay niya yung success niya sa'yo. Pero ito nagpatong-patong na cups. So, nakarating sa taas. So, ang ibig sabihin nito, simula sa una, pataas ng pataas, nandun ka. Nandun ka lang sa tabi niya. Ang top sword, para itong win-win. Alam mo yon, para siyang nakaupo. Mapapansin mo sa mga card, parang nakaupo and the isa nakasabit. So, parang hindi umaalis. Diba? Parang hindi umaalis. Parang nananatili ka nandun. Ang Damon card dito, parang siyang dalawang tao. Magkaharap. So, nakikita niya talagang sarili niya din sa'yo. Para kayong match made in heaven.
Ang dami mong pinagdaanan, nandun pa rin sa isa't isa. Maganda kong card dito. You have to use your intuition sa reading. Ba't naisip niya ikaw si the one? Iyan ang tanong natin. Cupid's arrow strikes. Ito ka Pwede pa baliktad. Pero parang ganito. Yung love na yan, na hindi nawawala, yung fire na yan, hindi nawawala. Parang lagi ka nasa tabi niya. Parang nasa tabi ka niya palagi. Nagbibigay lakas sa kanya. Pag nanghihina siya, nakalimutan niya kung gaano siya kalakas. Pinapaalala mo sa kanya yon. Lahat ng mga pinagdaanan niya sa buhay, pinapaalala mo sa kanya. Parang ikaw nagbigay lakas sa kanya. Dito parang isa kang tao na mahalaga sa person na to. So, possible. Ang tinatanong mo, malaking possibility, partner mo matagal, asawa mo. Ang posibilidad tumataas. Bakit naisip ka niyang si the one? Good news! Encouragement, miracle, surprise. Pakiramdam ng person na to, kahit ano pang mangyari, nakasuporta ka sa kanya, encouragement. Pwedeng miracle ka sa buhay ng person. Like example, ang dami niya pinagdaanan sa buhay. Marami talaga. Let's say lang, simula pinanganak siya, marami siya naging problema sa magulang niya. Pero dumating ka, parang miracle. Nakaramdam siya ng pagmamahal galing sa isang feminine or pwede din galing sa masculine. Kung baliktad, pwede mo i-switch. Pero nakaramdam siya ng pagmamahal na yon. Surprise ka dumating sa buhay niya sa panahong hindi ka niya in-expect. Kaya naisip niya ikaw si the one. So parang ikaw lang kakaibang dumating sa mundo niya. Para ka outsider. Para kang galing kung saan. Para kang tao bigla na lang dumating sa buhay niya sa panahon na nahirapan siya, wala siyang direksyon, hindi niya alam kung saan pupunta. Pero mataas ang pangarap niya. Para kang good news. Para kang isang tao na napakamasayahin. Natuwa siya sa'yo kasi ang dami mong mga impormasyong sinasabi. Marami kang binabalita sa kanya. Ba't naisip niya si group number 1, si the one? Peace, tranquility, easiness, relaxation. Na-relax siya sa tabi mo. Mahirap ipaliwanag to bigay ko lang. Ano ba yung sinasabi ng ibang tao na peace? May peace naman tayo sa pinakaloob. Alam mo yun, may choice tayo na manatiling peaceful. Pero may mga tao na pag dumating sa buhay natin, parang kahit anong problema pinagdadaanan natin, parang kumakalma tayo. Kumakalma. So, kapag problemado ka, nandito yung tao na to sa tabi mo, kumakalma ka. Parang yun ka sa kanya. Napapakalma mo siya. Natutulungan mo siyang bumalik sa pagiging kalmado. Kung galit na galit siya, kaya mo siyang tulungan. Matanggal yung galit. Parang isa kang tao na nagpapaalala sa kanya kung anong ibig sabihin ng peace. Kung lumaki siya sa lugar na magulo, ang daming awayan, ang daming problema, ikaw parang happiness ang dinadala mo sa buhay niya. Parang nandun, nakikita ka ng person na to na nakaka-relax kasama, masayahin, makwento, madaldal. Di naman, makwento. Madaming alam, madaming itinuturo, napakarami. At pareho kayo mataas ang pangarap. Naisip niya ikaw si the one. Para ikaw kasing naiiba sa lahat na kilala niya. Pag sinabi natin naiiba, parang kakaiba lang. Very unique ka sa paningin ng person. Para kang hindi
parte ng mundo niya, dumating ka. Parang bigla ka nalang dumating. Hindi niya expect makikilala ka. Or impossible kayo magkakilala. Imposibilidad magtagpo kayo para maliit. Ang sample nito, kung lumaki ka sa ibang bansa, umuwi ka sa Pilipinas, and then nagkakilala kayo. Or sa ibang lugar ka nakatira, biglang lumipat ka sa lugar nila. Parang imposibilidad makilala ka niya maliit. Pero dahil para sa salita natin, ina-adya ng tadhana, nakita kayo. Napansin niya agad na kakaiba, may kakaiba sa pagtatagpo niyong dalawa. Gusto ko lang protektahan ka. May possibility, meron siyang tendency na protektahan ka. Pwedeng hindi niya mapigilan sarili niya. Mapangiti lang kita. Protective. Pwedeng ikaw yan. Protective ka sa kanya. Lagi mo siya pinagtatanggol. Sa kahit na sinong tao. Nahalata niya na kahit ano pang judgment ng ibang tao tungkol sa kanya, hindi ka nakikinig. Sa kanya ka lang talaga naniniwala. May posibilidad na tinatanggap mo yung person. Meron siyang energy dito na parang gusto kanyang protektahan. Kaya ikaw si the one, hindi kanya kayang pabayaan. Pag-aralan mo sinasabi ko, kung nakita ka ba niya nahihirapan, lagi siyang nandun para sa'yo, hindi kanya iniiwan. Kung dumaan ka sa mahirap na pagsubok, nandun siya sa tabi mo. Pwedeng ito din na gusto niya sa'yo nandun ka rin para sa kanya. Yung mga action mo, pinapakita na pinoprotektahan mo din siya. Pwede din pinoprotektahan niyo ang relasyon. Magkasama kayo. Sa anumang mga pagsubok, hindi kayo nag-iiwanan. May commitment na poprotektahan natin ang relasyon na to. Sa kahit ano pa mga tao, mga bagay, sitwasyon na pwedeng sumira sa relasyon. Nakita niyang potential sa'yo. Natutuwa siya sa mga salita ng encouragement mo sa kanya. Parang dalawang tao nagtutulungan para protektahan ng relasyon and protektahan ng isa't isa. Parang sa pinakamalalim, ang relasyon na nagtatagal talaga, yung kalaban niyo yung mundo basta kayo magkakampi. Habang hindi lang kita. Hindi ko nakakaalam. Pero kalimitan sa mag-asawa na nagtatagal. Ano mo yun? Yung mga couple na nagtatagal, lagi sila magkakampi. Mapapansin mo pag silang dalawa magkakampi, matibay ang relasyon na yon. Kahit ano pa mangyari, kakampi nila isa't isa. Nakakita siya sa'yo ng kakampi. Ikaw ang kanyang partner in crime. Sa lahat ng kalokohan. Pangiti lang kita. Parang hindi kayo nag-iiwanan. Nakita niya sa'yo yung hinahanap niyang person na kakampi niya. Sa ano pa mang hamon ng buhay, hindi siya iiwanan. Dito parang ramdam niya love mo siya. May possibility. Madali niya malaman na ikaw si the one Kasi kakampi ka niya palagi. Lagi ka nasa tabi niya. Lagi mo siyang kinakampihan. Lagi mo siyang pinagtatanggol. Lagi mo siyang pinaprotektahan. Pero par ito umaangat. Ba't naisip niya ikaw si the one? Kakampi ka niya. Par ikaw nagtatanggol sa kanya. So alam niya, kahit nakatalikod siya, kahit wala siya doon, pagtatanggol mo siya. Naniniwala ka sa tao na to. So, I think all good na tayo. Sorry sa background noise. I think all good na tayo, group number 1. Hindi ko na-extend na reading. Sana kuha may messages na para sa'yo sa reading natin. Let me know na lang sa comment kung saan part nag-resonate. And if gusto mo ng private reading, message mo lang ako sa email ko.
lalisataro@gmail.com or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Taro. Thank you everyone for watching our video. Sana nakuha may messages na para sa'yo. And I'll see you again on our next reading. Namaste! Welcome to your reading group 2. Sabak tayo sa topic. Bakit niya iniisip na ikaw si the one? Yan, so napili mo dito, the lovers. South Node. 10th house, Pisces. So, masasabi ko sa South Node in Pisces? Ang South Node kasi, parang ang dating sa akin, more past life. Possible, marami kang significant past lives. Maraming mga tarot card readers nagpunta dito. Hello! Kapangiti ko lang kayo. Sorry sa background noise siya. South Node para sa akin, more past life. Possible, marami sa inyo very religious. Possible, marami dito gusto mag-connect sa higher self. Higher self, balance sa masculine and feminine energies. Maraming creative artists nagpunta dito. Possible, marami siyang qualities na nakikita maganda sa'yo. Like, artistic kang person, creative. Kung mayroon kang talent or skill na umaangat talaga, napapansin niya yan sa'yo. Marami sa inyo nagustuhan niya sa'yo, voice, bosses, and yung healing energy na nanggagaling sa'yo, nafe-feel niya. Ang 10th house, house of career. So may paghanga sa'yo ang person. Pwedeng natutuwa siya sa mga accomplishment mo, na-amaze siya sa talent mo. Kung tarot card reader ka, possible, very mysterious ka sa tao na to, kakaiba ang dating mo. Pwedeng hindi niya maintindihan kung ano meron sa spirituality, pero nakikurious siya sa'yo. Pakiramdam niya, meron kang sense of mission, gusto mo magkaroon ng impact sa mundo. Marami sa inyo influencers. So, parang yung drive mo, na ipakita mo yung talent and skill mo, nagugustuhan sa'yo ng person na tinatanong mo. Umaangat lang yung more artistic or creative na side mo, plus yung work mo, public perception tungkol sa'yo, yung reputation mo, and yung sense of mission na nanggagaling sa'yo. Pakiramdam ng person, na-meet ka na niya. The South Node, connect sa past life. Parang pakiramdam niya, merong connection kayong dalawa. Deep connection. Kuha tayong cards para sa group number 2. Okay, shuffle tayong card. Angel guides and spirit guides, tulungan mo ako i-channel a message for group number 2 and send a clear message. So you have to use your intuition sa reading natin. So always naman, like ko sinasabi, ikaw pa rin nakakaalam. So titingnan lang natin dito, possibility. Ano ang nagustuhan ng person sa'yo? Ba't niya iniisip ikaw si the one? Tingnan natin na. Kuha tayong 5 cards. Spirit team, ba't niya naisip si group number 2 si the one? King of Cups. Share ko lang, sa group number 1, si King of Wands. King of Sword. Ang daming king ah. Possible, hindi lang isang tao nag-iisip na ikaw si the one. Dumami sila bigla. 9 of Wands. Tingnan natin na. Mag-add lang akong cards. Dalawa pa. Queen of Wands. 7 of Cups. Ayusin natin cards mo. Naisip ng person na to na magugustuhan ka ng magulang niya. Kasi si King of Swords, parang siyang tatay. Si Queen of Wands, parang siyang mother. So, possibly, hindi lang siya nakakaisip na ikaw si the one. May possibility, nakikita ka ng person na to. Kung may anak ka, kung may anak ka ngayon, na isa kang good mother or good parent. Nakikita niya ikaw si the one. Kasi, walang duda, marunong ka mag-alaga ng mga tao sa buhay mo. Maalaga kang person. Responsible. May sense of responsibility and loyal. Mataas ang pagtingin sa'yo ng person dahil dalawang king, isang queen. May mataas siyang respect sa'yo. Naisip niya ikaw si the one. Kasi parang, meron kang big mission. Meron kang gustong i-contribute talaga. Possible.
Naisip ng person na to na ikaw isang tao na gusto mo maging better everyday. Na-inspire siya sa'yo. Na-inspire siya sa mga ginagawa mo. Kung nagkaroon ka ng iba't ibang trabaho, naisip ng person na to na napaka-adaptable mong person. Kaya mo mag-adjust sa pangangailangan. Hinanga niya siguro yung mga qualities mo. May something unique sa paraan mo ng pag-handle ng problema. Balance ng heart and mind. Nababalance. Possible alam ng person na to na very attractive kang person. Marami nakakagusto sa'yo. Hindi na nga ito tanong na iniisip niya ikaw si the one. Ang question pabaliktad. Iniisip mo kaya siya si the one. Kapag tila kita, baka pabaliktad Pas iniisip niya dito, sana makita mo siya as si the one. Sa'yo baliktad. Para iniisip niya, sana naisip mo na siya si the one para sa'yo. Kasi possible marami siyang competition sa'yo Group number 2. May song akong bigay dito sa'yo, group number 2. Parang ito, bagay ito sa'yo. Ooh, baby, I love your way every day, yeah. I wanna tell you I love your way, yeah, yeah. I wanna be with you night and day. Parang yun. Anong naisip niya? Ba't naisip niya ikaw si Dawan? Kasi love niya yung way na yun. I love your way. I love your style. Shadows grow so long before my eyes. Possible naman sa inyo. Naisip niya ikaw si Dawan. Kasi ang pleasing sa pandinig niya yung boses mo. Hindi man tayo judgmental. Pero may mga tao kasi na pag narinig mo yung boses, parang sarap pakinggan, no? Parang sarap kausap. Parang sarap kasama. Sa life ko, parang bilang ko lang sa daliri. Nagbilang. Bilang ko lang sa daliri. Pero na-amaze siya sa boses mo. Kung very talented ka sa singing, sa public speaking, pwede din to sa acting. Then, naisip niya talaga si Dawan. Dahil na-inspire siya sa'yo. More ang pinanggagalingan ng person, but naisip niya ikaw si Dawan para sa kanya. Kasi yung inspiration and happiness na dinadala mo sa kanya, parang kang multiple na tao sa buhay niya. Pwede marami ka nagagampanan na role sa life niya. Like, minsan maakto kang parang parent, minsan maakto ka niyang parang best friend. Yung style mo ng pag-care sa kanya, kakaiba. Kailangan niya ng mentor, nandun ka. Para kasi hindi mo lang mapifit yung isang role sa kanya. More, kaya mo siyang tulungan sa iba't ibang paraan. Like sa trabaho niya, kaya mo siyang bigyan ng advice. Parang full package ang dating, diba? Parang nasa iyo lahat ng kailangan niya. Pag nakikita ka niya sa full package, hindi naman natin itatanggi. Marami kasi tayong choices sa life ngayon. Sa lahat ng bagay. Sa pagkain, sa damit, kahit sa tao. Pero ba't naisip niya ikaw si Dawan? Kasi parang nakikita niya yung sarili niya sa'yo. The lovers. Ipinapakita mo sa kanya yung potential na naroon sa kanya. Nakita niya yung pangarap niya sa pamamagitan mo. Minsan tinatawag ito ng bi-curious. Alam mo yun. Parang nabubuhay ka sa pamamagitan isang tao. Minsan may mga tao na gugustuhan tayo dahil sa mga ginagawa natin sa buhay. Nakaka-inspire. May mga tao na in love sa work na ginagawa natin more than pa sa atin. Sometimes it happens. Hindi man yung bad. Pero kasi yung you as a person, ikaw bilang tao, very inspiring sa kanya. Ayaw nating mag-compare. Pero possible, kino-compare niya yung iba talaga sa'yo. Nagkakaroon siya comparison sa isip niya na kung ito or ito, parang nakikita niya na good choice ko ikaw ang piliin niya. Kasi adaptable ka so meaning, sa paglipas ng panahon, maraming magbabago, maraming pagbabago mangyayari, pero sa tabi mo, magkakaroon pa rin ng
excitement. Dahil kaya mo sumabay sa pagbabago. Marunong ka mag-adjust. Marunong ka makisalamuha sa iba-ibang tao. Marami sa inyo magaling ka sa communication. Magaling ka makapag-usap sa tao. Nakikita niya yung drive na yun sa'yo na mag-communicate, makapag-usap. Possible nagugustuhan niya talaga sa'yo more than pa sa boses mo. Kung paano ka makapag-usap sa kanya. Binubuksan mo ang isip niya sa possibilities. Pinupush mo siya maging better. Parang hinahanap niya sa partner, yung partner na ipupush siya na maging best version ng sarili niya. Ayaw niya yung partner na parang sabihin natin, sa gitna ng laban tatakbo, gusto niya yung partner na kaya din mag-stand up para sa sarili niya, very independent. May say, may opinion, may gustong sabihin. Parang gusto niya yung partner yung equal match sa kanya. Sabihin natin, mataas ang pangarap ng person, and mataas ang pangarap mo, then nakikita ka niya as perfect partner sa kanya. Power couple ang tingin niya sa inyong dalawa. Pakiramdam niya, kung isang strong person ang kasama niya sa laban ng buhay, then bakit siya matatakot? Parang nakaramdam siya ng peace pag ikaw ang kasama niya. Kasi sure siya na very strong person ka. Sa mga times na mahina siya, alam niya may partner siyang strong sa tabi. And kung ikaw naman makaramdam na nahihirapan ka, strong siya para sa'yo. Parang nilalabas niyo yung lakas ng isa't isa. Hindi mo siya pababayaan. Tama rin, umupo na lang si tabi, pabayaan niya yung buhay niya. Parang pupush mo talaga siya na ayusin yung life niya. Marami dito, possible. Meron kayong dynamics na ang nagugusto mong person, pwedeng parang mentor sa'yo, teacher, parang nandun. Or ganyan ka niya nakikita, parang teacher niya, mentor niya, or pabaliktad, parang siya teacher mo or mentor mo. Bakit kanya nakikita si Dawan? Kasi ang dami mong makakontribute sa kanya. Marami nagbago sa buhay niya nung dumating ka. Marami sa pagbabago sa buhay niya. Ikaw ang naisip ng dahilan. Kung dati, tinatamad siya, wala siyang pangarap, hindi siya nagkakaroon ng mga pangarap, or tinulugan niya na yung pangarap niya, nakilala ka niya para nabuhay lahat yung drive niyang abutin yung pangarap niya. Nai-inspire siya sa'yo. Yung energy, nakaka-inspire. Pwedeng marami sa mga ginawa niya, dedicated sa'yo. Mag-add lang tayo, group number 2. Sweet love, couple, dependency, marriage. Na-love at first sight ata to sa'yo eh. Na-love at first sight to sa'yo, dun ako. Number 6, the lovers. Alam mo yung pakiramdam ko sa reading. Walang duda eh. Alam niya ikaw si Dawan. Kabado siguro siya nakilala ka. Sinasabi ng maraming tao, pag nakatagpo mo yung person na maging asawa mo, mafe-feel mo sa heart mo, siya na talaga yon. Siya yon. Walang duda. Alam mo, kaharap mo yung person na yon. So, ba't niya nasabi ikaw si Dawan? Kasi na-feel niya yun na. Nung nakaharap ka niya, na-imagine ka niya talaga naglalakad sa aisle. Marami sa inyo, na-imagine ka niya talaga na ikaw yung bride. Kung babae naman, na-imagine niya ikaw yung groom. Possible matagal niya nang wini-wish makamit ng katulad mo. Iba sa inyo, pinag-pray ka niya talaga. Pinag-pray niya ikaw, and na-match mo yung lahat ng qualities na hinahanap niya. Marami sa inyo naging asawa mo yung person, or maging asawa mo yung person. Mag-asawa kayo sa advocacy. Tinan mo to, inadequacy, Sue, attention. Grabe, no? Ito talaga mag-asawa. Diba? Not necessarily ganito. Pero nakita niya kasi yung impact mo eh. Alam mo, pinahanga mo ang person na to. Lalo na kung tumutulong ka sa mga charity, yung mga advocacies mo sa life, philosophies. Willing talaga siyang manindigan sa tabi mo. Parang wala kang kasing takot. Number 51. Parang kilala niyo isa't isa.
Natutuwa siya sa mga pinaglalaban mo. Ang cute din ng mag-asawa, no? Ipoprotesta. Kakaiba. Marami sa inyo controversial ang love story nyo. Possible, maraming nagpoprotesta. Possible. May possibility. Maraming mga tao na nagpoprotesta sa pagmamahalan nyo. Possible. Pero baliwala sa kanya, sarili kayong mundo. Ba't naisip niya ikaw si the one? Para kasi nakikita ka niya as ikaw yung peace sa gitna ng napakagulong mundo. Sa gitna ng madaming pagbabago, madaming kaguluhan. May reason siya para tingnan yung araw-araw as happy. Alam mo yun? Parang meron siyang inspirasyon na kahit na ang traffic papunta sa trabaho, nadadaanan mo pa yung mga napoprotesta, dami mga kailangan gawin sa work, daming kailangan i-meet na projects, yung mga deadline. Pag uwi niya, nakasmile siya kasi very inspiring yung person na uwian niya. Sulit ang pagod niya sa pag-work, pag uwi niya. Pwede nagagandaan siya sa'yo. Or physically attractive kang person. Hindi niya maiwasang hindi mag-smile sa'yo. Isa pa yun. Hindi niya pigilan. Kahit anong galit niya sa'yo, madaling natatanggal. Pwede hindi nakakawala ka ng pagod. Parang asawa na talaga, no? Nakakawala ka ng pagod, kahit ang hirap ng trabaho, pag uwi, na-inspire ka sa person nandun. Possible, optimistic ang person. Kahit na ang daming kaguluhan sa paligid, nananatili kang nagtitiwala na God will provide. Yung pagiging strong partner mo sa kanya, doon niya kinukuha ang lakas niya para harapin itong mga hamon ng buhay. Parang napansin niya na nung dumating ka, nagkakasolusyon ng mga problema niya. Nagkakalinaw yung mga bagay na hindi malinaw. Pwedeng tinulungan mo siya sa paraan kung paano isolve ang problem. Tinulungan mo siya kung paano tingnan ang buhay niya talaga. Okay, ayusin ko lang. Pero sa isang maiksing salita, bakit ikaw si Dawan? In love siya sa'yo. Pinaiksi na. In love siya sa'yo. Doon ako. Hindi mo pipigilan. In love yung person sa'yo. Pag in love ang person, isipin niya talaga ikaw si the one. Super in love siya sa'yo. Doon ako. Basta doon ako. Kuha isang card. Twin flames. Your passion ignites. Hindi ako nagko-confirm ng twin flame. Parang, nung nakilala ka niya, parang nagigising siya. Parang naalala niya yung mga pangako na ipinangako niya sa sarili niya. Nagkakaroon siya ng inspirasyon na parang gusto niya tumulong. May gusto siyang gawin. Gusto niyang maabot yung highest potential niya. Pwede marami dito twin flame talaga. Pero hindi ako nagko-confirm ng twin flame. Pwedeng meron siyang strong magnetic attraction sa'yo. Baka sa maraming past life, partners in crime talaga kayo. Magkasama kayong marap sa maraming pagsubok. Parang feeling niya may unfinished business. Dapat kasama ka niya. Dapat meron kayong gawin together. Pag-aralan mo yung sinasabi ko. Twin flames. Your passion. Yan ang gusto niya sa'yo passion. Yung passion na yon lumalabas sa creativity mo, sa pagiging artistic mo, sa mga advocacies mo. Passion yon. Pag nakamit ka ng very passionate person, may a-amaze ka talaga. Kasi parang yun ang dahilan kung ba't nandito tayo sa mundo To bring things to life. Alam mo yon? Yung mga nasa imagination natin, buhayin natin. So, pag nakamit ka ng isang passionate na tao, mapapaisip ka, anong pwede kong dalhin sa mundo? Anong pwede kong ibigay sa tao? I-contribute? Anong kaya kong gawin? Anong pwede kong itulong? Magad lang tayo sa message siya. And then, punta na ako sa next group. Let me be your hero. Let me be your hero. Hero ka sa kanya. Parang superhero. Ang bigat ng salitang hero. Ang hero kasi parang tagapagtanggol, isang taong tumutulong. Diba? Parang yan Pag nakapanood ka ng mga movies about heroes, parang na-amaze ka, parang na-inspire ka.
Parang gusto mong gumawa na mabuti, parang gusto mong tumulong. Parang ganyan ka sa kanya. Para kang role model. Role model sa kanya. Hero. Kung sinave mo talaga si person, kung ano meaning siya ng sinave, like sinave mo siya sa kung ano pa man nangyari sa buhay niya, then ikaw talaga si the one sa kanya. Paring kailangan niya ng person na yon, gahanap siya ng person na sa mundo na to, and dumating ka. Kung religious ka, and inakay mo si person sa matuwid na landas, then ikaw ang hero niya. Sa religious, ang tawag doon, balik loob. Kung tinulungan mo siya magbalik loob, may center ang sarili niya. Hanapin ang sarili niya. Then ikaw talaga si the one sa kanya. Parang natutunan niya mahalin lahat na nasa buhay niya dahil sa'yo. Pwedeng mas naging connected siya sa magulang niya dahil sa'yo. Pwedeng mas minahal niya yung sarili niya dahil sa'yo. And pwede din nagising siya. Sinave niya talaga yung sarili niya dahil sa'yo. Pwede may na-realize siya dahil sa'yo na walang taong magsisave sa atin kundi tayo. Pwedeng dahil sa aksyon na ginagawa mo, nakita niya yon na kung ang person na to kaya niya yung sarili niya maging independent, kaya niya gawin yung mga bagay na yon para sinave niya yung sarili niya. Alam mo yon, ginagawa niya yung best niya, siyang hero sa story niya. Why not me? Parang yon, very inspirational ka sa kanya. But I think all good na tayo. Let me know na lang sa feedback. Ding! Ang bato! Hero kasi, ano? Tayo na! But I think all good na tayo. Close ko na reading dito. And thank you Group 2 for being here. Sana kuha may messages na para sa'yo. And if gusto mo ng private reading from me, message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Taro. Thank you Group 2 for watching our video, and sana makagawa pa tayo madaming readings in the future. I'll see you again on our next reading. Namaste! Welcome to your reading Group 3. So back tayo sa topic. Bakit niya naiisip na ikaw si the one? Ang napili mo, the moon. And tingnan natin yung nandito. So, Jupiter sa 12th house sa zodiac sign na Taurus. Ang 12th house kasi parang connect siya sa loss and liberation. Detachment. So, pwede nakikita ka ng person na to na very detached and very magnetic. Possible. Natuto ang person na to makita ka. Paparating ka pala, medyo ka nakabahan na. Kabado siya sa'yo. Possible, kabado. Good ba yun? Pwedeng good, pwedeng bad. Wala naman tayong judgment. Pero, nakita ka niya as captivating, mysterious. Yung Jupiter kasi sa 12th house, para siyang guardian angel. Parang may protection siya napipil kapag kasama ka. May possibility, may strong balance ka ng spirituality and practicality. Possible, naniniwala ka na may higher power na nagagabay sa atin. At naisip niya kasi the one. Dahil may kakaiba sa'yo. Possible, very spiritual ang dating. Pwede nakita niya yung love mo sa mga tao nag-passed away, like yung mga nauna sa'yo, like ancestors mo, parents mo. Nakita niya yung dedication sa'yo dahil iniaalay mo yung mga ginagawa mo sa mga taong nauna sa'yo. Practical kang person. So, alam mo ang halaga ng pera. Alam mo ang importance ng money. Alam mo din na hindi lahat kayang bilhin ng pera. Malalim ka sigurong person. Usap tayo. Mapangiti lang kita. Marami dito podcaster, interviewer. Masarap kang kausap. Possible. Madaming matututunan ang taong to sa'yo. Parang patay si the person, ikaw si the one. Beautiful mind. Dami mong masasabi, opinion.
Marami kang advocacies, marami kang naiisip, marami kang teorya, marami kang naiintindihan, and marami ka ding hindi sinasabi. Pwedeng maganda yung mix. Like yung face mo, ganda ng mix. Basta maganda mix, parang mix ng jeans. Alam mo yung pakiramdam ko sa reading? Parang out of this world, godlike, ethereal. May strong aura. So very practical. At the same time, pwedeng very spiritual kang person. May mix, may blending na nangyayari. Connect to sa temperance card din. Sa tarot card, balance kang person. Mahalaga sa yung detachment. Ba't naisip niya ikaw si Dawan? Kasi nahabol-habol ka niya. Bad ba yun? Di naman. Mimiss ka niya. Isip ka niya sa gabi. Siya makatulog, siya makakain. Baka na-homesick siya. Yung feeling na homesick. Parang nandun. Ganun pakiramdam. Ikaw yung safe place na yon na gusto niyang puntahan, balik-balikan. Parang ikaw yung napapanaginipan niya sa gabi. Parang in love siya. What time cards siya? Tingnan natin. Pag mga ganitong reading talaga, oh. Pagiti ko lang kayo. Saya nga eh. Sayahan ako sa topic. Shuffle tayo. Angel guides and spirit guides, tulungan mo akong channel a message for group number 3. Sana clear message. Jupiter. Tingnan natin. Kuha tayo ng 5 cards. Bakit ikaw si the one sa person na to? 7 of Wands. Tingnan natin ah. 7 of Wands. The World. The World. Dalawa, sabay na. The Lovers. Pwedeng galing ka sa group number 2. Pwede kang makinig sa group number 2. 8 of Wands. Isa na lang. Spirit team, bakit siya si the one kay person? The Fool. Sabi sa'yo, detach ayusin ko lang mga cards mo. Bakit naisip niya ikaw si the one? Para kasi you light up the world para sa person na to. The World card nandito. Ang 7 of Wands, competition. Maraming competition sa attention mo. Possible sa mata ng person. Marami kang choice ng lovers. Choice sa partner. Yung sense of detachment, umangat talaga. The full energy kasi para siyang go with the flow. Napapansin niya na parang go with the flow ka sa life, live in the moment, nag-enjoy ka kung nasan ka. Nakikita sa mata mo, enjoyment sa mga bagay na ginagawa mo. Contentment, peace, parang nandun. Parang ka earth angel. Parang very special person dumating sa buhay niya. Parang paramdam sa kanya, ano bang pakiramdam ng minamahal or nagmamahal? Para ipakita sa kanya ang meaning ng love sa pinakamalalim na level. Pwedeng love mo is parang healing sa person na to. Ba't naisip niya ikaw si the one? Para meron kang sense of belonging. Yung sense of belonging, mataas. Parang pakiramdam ng person na to, secure ka sa sarili mo. Yung security mo sa sarili mo, self-worth, kilala mo sa sarili mo, alam mo kung ano ang hinahanap mo sa mundo, is nakaka-amaze sa kanya. 7 of Wands, stand your ground. So, isa kang tao na may strong belief. Hindi ka basta nadadala. Hindi mo hinahayaan sa sarili mo parang the fool. Madala ka na lang kung saan. Meron kang paniniwala. May concern ka sa nangyari sa mundo. Yung concern na yon, pwede siyang lumabas as your parang light mission. Para ka kasing
Of this world and not of this world. Sabay. Ina-channel akong song para sa'yo. Bigyan kita ng line. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. Okay. So, bakit naisip niya ikaw si Dawan? Parang simula nakilala ka ng person, parang gusto ka niya makasama hanggang sa dulo. Kung hindi man siya magtagumpay sa mundo na to, kung ano man mangyari sa mga plano niya, as long as nandun ka sa tabi niya, panalo pa rin siya. Siguro, nakita niya sa iyong inner peace, simplicity, meditation. Napakasimpleng person mo, nakalmado, live in the moment, live in the moment, go with the flow, parang sarap mong kasama, parang life is an adventure kapag kasama ka. Add lang tayo ng isa pang card, and then kuklose na natin reading. Merit making, goodness, humanness, morality. Tingnan natin na, at tayong message dito, kung sasabihin sa'yo ang person, ano yun? You make me believe that there's love. Possible, sa mahabang panahon, hindi siya naniniwala sa love. Hindi siya naniniwala na may taong pwede siyang mahalin. And then, na-meet ka niya, sa simpleng paraan, sa pagiging good example mo, naniwala siya na, yes, may mga tao talagang nagmamahal ng totoo. Kaya ikaw si Dawan sa kanya kasi totoo kang magmahal. And possible na feel niya sa energy mo na mabuti ka talagang tao. Kuha tayo ng card dito. Spirit team, anong masasabi mo sa group number 3? Acceptance is the key to inner peace. So, 2 beses na inner peace. At times, we must accept things as they are. There's no point trying to change that which is beyond our control. Para kang to, para kang ito, Earth Angel. Para Earth Angel, diba? Pero I think all good na tayo. Let me know na lang sa comment kung saan part nag-resonate. And if gusto mo na private reading from me, let me know. Message mo lang ako sa email ko, dalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Dalisa Tarot. Thank you Group 3 for watching our video, and sana makagawa pa tayo maraming videos in the future. I'll see you again on our next reading. Namaste!